Magandang gabi po mga kababayan kong taga lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong gabi na ito sa inyong kani-kaniyang bahay. Ito po ang inyong lingkod live dito sa City Hall para sa ating arawang update sa mga naganap at magaganap sa lungsod ng Maynila, partikular na sa krisis na ating kinakaharap ngayong mga panahon nito patungkol sa COVID-19. Mga kababayan, lalo na po yung mga barangay official na ngayon ay nanonood, at sa inyo na mga kababayan natin, manatili po kayo na subaybayan itong ating broadcast ngayong gabi sapagkat meron po tayo mga important information ibabahagi sa inyo at para magkaroon ng kaliwanagan din ang mga gagawin natin sa mga darating na araw. Pero bago yan, let me inform you that today we have another 10 persons, additional individual who are confirmed with COVID-19 virus na tagalungsod ng Maynila. At meron din tayong bagong 33 na PUI sa lungsod. Kaya po ang total natin ay 975 na PUI at 518 na COVID virus carrier positive patient sa lungsod. Ang total po naman ang gumaling na ay halos 90 na po. May gumaling na naman tayong isang individual na nagpositibo. Ngayon po nasa maayos na siyang kalalagayan. At nasa inyong mga screen ang mga lugar na kung saan ay yung presensya ng mga pasyente, ang mga kapitbahay natin na nagpositibo at ang mga PUIs for your guidance. No? Please share the information and please take care of yourself. Kailangan talaga mag-iingat po tayo mga kababayan. Ang COVID-19 o coronavirus ay nakamamatay at walang gamot. At ang tanging paraan para tayo magkasakit ay mahawa tayo sa ating kapwa. At para naman para mapababa natin ang pagkakataon na tayo ay mahawa, ay umiwas tayo at magkaroon ng social distancing at sumunod sa mga panawagan ng pamahalaan na tayo mag-self-quarantine or utilize our quarantine pass in a positive way. Makatulong naman tayo sa pamahalaan bilang mamamayan sa pakikipaglaban natin sa krisis na ito. So, yan po ang sitwasyon ng ating COVID-19 virus sa ating lungsod ng Manila at mga kababayan natin nagkasakit. Sana nga po may awa ang Diyos. Ako naman ay naniniwala sa Diyos na someday, somehow, makakaraos din po tayo. At as I have told you last night, today we distributed about 58,820 pension senior citizen sa lungsod ng Maynila. Natanggap na po ng inyong mga barangay official at nandyan po, we have released 88,230,000 pesos para sa ating mga lolo at lola at mga nanay at tatay na hindi napabilang noong first batch at second batch. Ito na po yung third batch. So, umigit kumulang na po 140,000 more or less ang ating nabigyan ng mga senior citizens sa lungsod ng Maynila. Ito pong additional na 58,820 ay bunga ng pag-amyenda natin doon sa lumang batas at ma-accommodate natin yung ating mga lolo't lola na hindi na nakaboboto at hindi nakaboto o hindi nakarehistro. Ang rule is basta nandyan sila sa barangay, dapat tumanggap sila. Kapag nandyan sila sa loob at nasa lungsod ng Maynila, dapat makatanggap sila ng 1,500
yung 58,820 na yan ay yan na po ang galing sa listahan ng inyong mga barangay officials. So, I hope sa ating mga chairman, mga barangay kagawad or other officials in the barangay, please give it to them as soon as possible. Makisuyo lamang po. The reason about the time is alam naman natin na marami na nahihirapan natin mga kababayan sa sitwasyon ng krisis natin ngayon. So, yun po ang aking pakiusap. Nakikita nyo po sa District 1, 15,566 seniors. District 2, 7,873 seniors. District 3, 7,172 seniors. 9,422 sa District 4 naman. District 5, 10,611 seniors. District 6, 8,176 seniors. Ayan po, ang total po ay 58,820 na reconsider ng inyong pamahalaang lungsod. So sa mga lolo ko ha, gamitin nyo po yan sa inyong maintenance. Pag may sobra pa ng konti, ibili nyo ng mga makakain ninyo. Kahit pa paano maibsan man lamang yung hirap na dinaranas ninyo. And I hope you're enjoying your milk, your insured. Sabi sa senior, you're insured. Sabi nga, may biro-biro po't natutuwa po ako kasi napakarami po na mga senior citizen, mga anak at apo na senior citizen na nagpo-post at na-appreciate ninyo ang maliit na kaparaan ng ginagawa ng pamahalang lungsod para maibsan man lamang yung hirap na dinaranas ng ating mga kababayan ngayon. And thank you very much for your appreciation. We will try to do our best in our own little way. At katulad ng kompromiso namin sa inyo, hindi po namin kayo pababayaan hanggat kaya po natin. So, yan po mga kababayan. Pangalawa, pangatlo, kababayan, nais ko pong ipaalam din sa inyo that today we had about 71 na ginawang test swabbing sa ating lungsod. Meron na po tayong total of 2,859 na na-test swab sa lungsod. Naghihintay na lamang po ang ilan dyan ng mga resulta, mga kababayan. At kanina naman po ay nagkaroon tayo, please, this portion, and I hope you will share this to your family and friends and your neighborhood, no? And particular sa Tondo, no? District 1. Kanina, nagkaroon tayo ng press briefing para masagot natin yung mga katanungan ng ating kababayan at ng ating mga kasamahan sa media na tinatanong din sila ng ating mga kababayan about sa pinaplano ng lungsod ng Maynila na ang susunod na hard lockdown ay ang Tondo District 1. No? Okay. Mga kababayan, ang sigurado po at tiyak, magkakaroon na po tayo ng hard lockdown. And as of the moment, as of this time, no, ay pinafinalize na po natin yung executive order for tomorrow. So we will advise you tomorrow on what specific day and time yung ating magiging hard lockdown. So, ito po yung mangyayari. At tomorrow po ay Huwebes. At sinisigurado naman namin na bago natin gawin yung hard lockdown ay kayo nabigyan ng sapat na impormasyon at ample time o sapat na panahon upang makapaganda. Hindi nyo po kailangan mataranta, pumunta lahat sa grocery, sa palengke, pakyawin lahat ng paninda. No. You don't need. Kasi bumili lang kayo ng sapat. At total, ito naman ay 2 araw lang na kung saan ang mga dahilan ay kung bakit tayo magto-total o hard lockdown sa Tondo. One, yung pinaka-importante, ang Tondo ay isa sa pangalawa sa pinakamalaking na-expose na komunidad sa COVID-19. Sa dami ng bilang ng mga nagkaroon ng infection
ay nasa Tondo, next to Sampaloc. Pangalawa, nasa Tondo rin ang pinakamaraming violators ng social distancing, abuse of quarantine pass, and violation of curfew. So, madalit salita mga kababayan, we will only base our decision with regard to whatever available data. And if there is a need that this thing can be done or will be done to other areas in Manila, yes, we will do so and we will not hesitate. So sa ating mga kababayan sa Tondo, nakikiusap po ako sa inyo, pag itinakda na natin bukas kung anong petsa at oras at mga guidelines, meron po akong pakiusap. Sundin po natin. Alam ko pong mahirap, mainit sa bahay ninyo, lalo na ako. Alam ko ang katayuan ng isang squatter. Alam mo naman sa squatter area, ang bubong ng bahay mo, walang kisame, mainit, siksikan kayo. Ako, maswerte lamang ako sa nanay at tatay ko. Hindi nila kami pinarami. Tatlo lang kami sa pamilya namin. Kaya kahit maliit ang bahay namin, sapat naman na kahit paano may nasisilungan kami. But kailangan din natin tanggapin ang katotohanan na ang ating ibang mga kababayan ay marami sila sa isang pamilya sa isang mahirap na bahay. Kaya naunawaan ko po ang sitwasyon ninyo. Pangalawa, siyempre, sa mga nagdaang linggo, wala po tayong kita o source of income. Kaya nga po, sa maliit namin kaparaanan, kahit pa konti-konti, basta tuloy-tuloy lang po yung ayuda upang maibsan naman ang inyong dinaranas na kahirapan. So, pero ang pakiusap ko po, sundin po natin yung hard lockdown. Kung hindi, wala po kaming magagawa kundi ipatupad ng tama laban doon sa mga lumalabag. Dahil ako naniniwala, napakarami na po sa lungsod ng Maynila ang nagre-request ng hard lockdown. Dahil marami nang gustong matapos ito, marami nang gustong mag-normalize tayo, marami nang gustong magtrabaho, marami nang gustong maghanap buhay. Pero dala ng iilang individual na siyang nagpaparami ng COVID-19 sa ating komunidad at sa kanilang pamilya, ay hindi po tayo natitigil ng ganito. So, kaya po ang payo ko, no, mga kababayan, huwag po tayo lalabag. If there's one good thing about what happened in Sampaloc, pinagpapasalamat ko sa mga taga Sampaloc. Out of 376,000 na individual, 152 lang po ang lumabag. Yung 152 na yon ay sasakit po ang ulo nila later on, with all honesty. At kung tayo naman, kaya nga tayo nagpapasalamat sapagkat nakiisa ang mga taga Sampaloc at nagbago ang kanilang pananaw na kaharapin, kung paano kakaharapin itong ating kinakaharap na crisis sa COVID-19. I think sana po ganun din ang mangyari sa atin sa Tondo. Siyempre, we always wish for the best and hope for the best. But kung sakaling may lalabag, ayoko pong pagsisihan ninyo. Balang araw, wag po tayo magsisisihan. Hindi naman nagkulang ang pamahalaan na magpaalala sa inyo. Alam ko pong mahirap yung gagawin natin. Pero ito yung sakripisyo na kailangan natin gawin para na lang isipin natin sa mga mahal natin sa buhay, sa pamilya natin. Ngayon naman, natapos na natin magbigay kanina ng mga ayuda, pinansyal at iba pang gamit na makakain. Meron po tayong darating sa mga taga-Tondo. Ito po mangyayari po ito sa buong Maynila. Bago tayo mag-hard lockdown sa Tondo, tayo ay mamamahagi ng 140,116 na food pack. Ito po siya. Ito po ay ibabahagi natin magsisimula bukas ng umaga. Darating po ito sa mga barangay ninyo.
Ngayong gabi ay nahanda na namin, no? Yung preparation para bukas. Bukas ng umaga, tanghali, hapon at gabi, no? At kung kakapusin pa, Biyernes ng umaga. Pero ako naman pinagpapasalamat ko sa DPS employees, pinagpapasalamat ko sa City Engineering employees, sa ating MTPB employees, pinagpapasalamat ko sapagkat sila napakabilis po nila at napakabisa mag-deliver ng mga ayuda sa ating lungsod. So, ito lang po. So, ito po guidance sa mga manonood nating kababayan. Please share this. Sa mga barangay official, please stay with us para po mabilis at hindi na tayo mag-merging dito. One, sa mga barangay official, hawak nyo na po yung 1,500 ng senior. Ang payo ko po, ibigay nyo na po kagad. Dahil meron pa po kung isang pakiusap sa inyo, mga barangay official. Bukas, darating po sa inyo, sako-sakong bigas, kartong-kartong sardinas, at karton-kartong spaghetti na may sauce. Okay? Ibig sabihin, darating sa inyo bulto. Ito po ang pakiusap ko. Pakiripak nyo na po agad at ipamahagi sa inyong mga kababayan. Sa inyong mga nasasakupan, sa ating mga kababayan, sa inyong nasasakupan sa barangay. Okay? So, ulitin ko po, no? Bukas, mauuna ang Tondo. At pag natapos natin bukas, simultaneously, District 2, 3, 4, 5, 6. Tanong, Mayor, ilan ba yung ipamimigay ninyo? 610,000 families. As of the last time na meron tayong datos. Ulitin ko, no? 610,000 families na sinabmit ng inyong mga barangay officials. More or less. Pero tomorrow, bukas, ibibigay muna sa District 1, uunahin bukas ang District 1 in preparation sa hard lockdown sa darating na mga araw. Kaya ang pakiusap ko sa mga barangay official, the moment na dumating sa inyo to, meron po akong pakisuyo. I-distribute nyo, i-repack nyo kaagad at i-distribute ninyo sa ating mga kabarangay. Paano po ang repacking? Pasensya nyo na ng mga kababayan, ano? Una, meron po tayong 3 kilong bigas. Ito po yun. Mga chairman, mga kagawad, o mga tanod na magre-repack nito. 3 kilong bigas, 2 sardinas. No? Pasensya na po kayo, wala na po akong mabiling karne norte. Nagpipilit po ako, pero kung meron akong darating, I will do it. But for the meantime, hirap na hirap po makabili ng 1.2 million na sardinas times 2. That's 2.5 or 2.4 million more or less. And 1.2 million na carne norte. But we will try to. But time is of the essence because magkakaroon tayo ng hard lockdown sa Tondo. Gusto ko naman, maibsan naman, at meron naman kayo makakain habang nasa loob kayo ng inyong mga bahay. Maaring hindi sapat, pero at least walang magugutom sa lungsod ng Maynila this coming hard lockdown na 48 hours. Ngayon, dahil yung mga bata matagal nang hindi nakakakain ng Jollibee o McDonald's spaghetti, maraming mga bata na, alam mo, minsan na ko yung mga post ninyo. Ngayon, inisip namin, bumili ng spaghetti kasi mabigat din itong pagkain. No? Mabigat din sa tiyan. Pero, sinamahan na po namin ng sauce. Ito po yung spaghetti na may sauce na. No? Ito na po yung sauce. So, may lasa na yung spaghetti. Sort of saying, kung meron kayong konting sobra, makabili kayo ng konting giniling, solve na. Ito po yung
So, 850 grams. So, mga kababayan na nanonood, ito po ang matatanggap ninyo. Mga barangay official, ganito po ang setup. 3 kilong bigas, 2 sardinas, at isang set ng spaghetti with sauce. No? Mga kababayan. Ito po, ang total nito na bibigyan sa Tondo is 140,116 families. Sa awa naman ng Diyos, tingin ko matatapos natin bukas and the most Friday. Itabi niyo po ito para kahit pa paano meron na kayong makakain sa 48 hours na hard lockdown. Ngayon, kung kayo may konti pa sobra at marami naman sa mga estudyante natin na UDM, PLM, mga grade 12 at iba't ibang sektor nakakuha naman ng cash assistance, you buy something also para magtabi rin kayo para kung sakali dumating na yung hard lockdown. So mga chairman, makisuyo, darating sa inyo nakasako yung bigas na binili natin sa NFA. Nakabox yung noodles, yung spaghetti with sauce. Nakabox yung sardinas. Ang setup, ito po. So, I hope, mga kababayan, pagpapasensyahan nyo na, gusto ko may Carne Norte, pero baka magkaroon ng Carne Norte sa ibang distrito kapag may dumating na supplies na Carne Norte. But basically, ito po muna ang laman. Sensya na po kayo, yan na po muna ang kaya natin na ngayon. At least, ayoko lang may magutom sa lungsod ng Maynila. So I hope you are properly guided to our constituents, sa ating mga mamayan. I hope you are properly informed on what's going to happen. Ulitin ko po, mga kababayan, kung minsan, siyempre, alam niyo naman ito, internet, minsan late tayong pasok o nakakapanood. Kung pwede po makisuyo, panoorin niyo po ng buo yung ating information drive so that yung iba niyong katanungan baka nasagot na natin. So, meron na tayong nireconsider na 58,820 na senior citizen na nakatanggap ngayon. Ang assumption ko, natanggap na ngayon ng mga barangay official, i-deliver na to sa mga bahay-bahay. Oh, paalala, kapag ito po yung binibigay ninyo, i-deliver nyo po sa inyong mga kabarangay. Kasi po may mga ilang chairman na nagpapapila, wag po. Baka po kayo makasuhan in violation of existing laws. No? At baka malagay sa alanganin lalo yung ating mga kababayan. Ako po, simple lang ang katwiran ko. Di ho ba nung nangangampanya tayo, nag-house to house tayo, o naghihingi tayo ng boto sa tao. Di ba? Yun naman talaga ang totoo. O ngayon, ipakita natin sa tao na mag-house to house tayo ulit, pero tayo naman nagbibigay ng ayuda sa mamamayang higit na nangangailangan ngayon. Kaya ako naman, proud naman ako sa halos lahat ng barangay official ng lungsod ng Maynila because they are being very helpful or cooperative for the past 7 weeks ng ating ECQ. So thank you very much sa inyong mga barangay official. Ngayon, ito ay matatapos natin, may awa ang Diyos. Positibo naman no ang outlook nung datingan ng supplies. Matatapos natin to yung 610,000 family sa buong Maynila within 5 days. Within 5 days. Hopefully within 5 days. So, yung additional na ayuda matatanggap ng ating mga kabayan. At sa dulo ng ating linggo ng ECQ, ngayon pa lamang, habang ito piniprepara para i-deliver, maipamahagi, may iniisip na naman po ang inyong pamahalang lungsod. May awa ang Diyos at aabisuhan naman po namin kayo. Ito'y sa kapakinabangan niyo po ulit. At para naman to ulit na mga pamamaraan upang maibsan man lamang ang inyong dinaranas na kahirapan sa krisis na ito.
At sumunod, ayaw pa, maliwanag po tayo mga barangay chairman, ha? Mga kagawad, secretary, treasurer. At sa mga kababayan natin, ha? Ito po, ito yung set na inyong patatanggap for your guidance. Okay? And please share this information so that yung ibang mga katanungan para nasagot na rin. At kung halimbawa naman, ito po para makatulong po kayo. Total, pwede po kayong work from home, no? Sa mga kababayan natin nanonood, nakakapanood at regular na nanonood, updated sa sitwasyon sa Manila. Pwede ba makisuyo? Pag kayo po ay may mga katanungan yung iba natin sa group chat, no? May katanungan ng iba natin mga kababayan, kung kayo naman ay may idea din, tulungan nyo na po ako, sagutin sila isa't isa para maramdaman naman ng ating mga kababayan na yung tunay na sitwasyon at impormasyong tama na makamit nila. By doing so, nakatulong na po kayo sa gobyerno. Yun lamang po. Para total, nandiyan rin lang naman tayo sa internet. Wala naman tayong ginagawa sa bahay. Iniikayat ko po kayo, mga kababayang nanonood at laging updated. Pag may mga katanungan at nalilito ang iba natin mga kababayan, tulungan nyo na kaming mabigyan din sila ng impormasyon. Maraming salamat sa inyo. Kasi natutuwa ako doon sa iba. Ang ginagawa talaga nung iba, dahil nakasubaybay sila sa updates natin at updated sila, tumutulong na silang magpaliwanag. So nakakatuwa po. So kaya lang, meron lang akong pakisuyo, manatili tayong magalang, no, sa pagtulong, sa pagbibigay ng impormasyon sa kapwa nating naliligaw ng landas o kulang ng impormasyon. Kailangan matuto tayong magrespeto ng opinyon ng iba at pinakamabisa dyan ay maging malawak ang ating pangunawa at intindihin na lang natin at paliwanagan natin ng maayos. At yun nga, pagmalasakitan natin sila. Sort of saying, tulong-tulong tayo. So, sumunod, patuloy pa rin in our own little way na tumulong sa mga estudyanteng na stranded sa lungsod ng Maynila at mga construction workers. No, kasi dito po sa Maynila, marami pong mga naipit din na construction workers. If you remember, about a few weeks ago, may isang grupo ng mga construction workers na ewan ko ba? Ba't may mga ganong amo? Na iniiwan na lang yung mga tao sa construction site at pinabayaan na nila. Pero siguro ilan lang yun. But anyway, hinanap din natin sila at ito ay mga impormasyong pinagkaloob nyo sa amin, mga kababayan. We see to it, we try to address and attend to your information. And when it is valid, we address them. Thank you very much sa inyong pagtulong sa pamahalaan. Sa tuloy-tuloy rin ang ating Kadiwa Rolling Store. Kanina, maraming salamat sa ating mga partners, private corporation, at saka Department of Agriculture. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat. Kung maalala niyo, pagkatapos ng programa, nagpapakita kami ng mga account number, no? On the last part of the broadcast. Gusto namin kayo update. Maraming salamat sa mga donors na nagpadala ng salapi o pera sa lungsod ng Maynila at natanggap na po natin ang mga nagbigay ng donation. Ang total na po is 15,170,300. Yan po yung cash donation ninyo. Mga dinadala ritong pera at pinadadala yung pera sa account ng city. Maraming salamat mga kababayan natin Pilipino. At kung di man kayo Pilipino, maraming salamat sa inyo. Malaking bagay po yan. Rest assured that we will utilize this money, magbebenepisyo ay ang taong bayan. At mga nasalanta o na perwisyo o na nagkasakit sa COVID-19 o coronavirus. Maraming salamat kay Miss LB Benaventura of Oakland, California para sa inyong donasyon para sa mga nasunugan sa lungsod ng Maynila. Maraming salamat po. Miss LB Benaventura from Oakland, California. Maraming salamat ulit
Aba, nagkakasunod-sunod ito ha. Ang galing naman ng Chiang Kai-shek. Grabe, oh. Pangatlo na to, pangatlong malalaki na tong tulong, no? Maraming salamat Chiang Kai-shek College Alumni Association led by President Benjamin Tan para sa 1,230 sacks of rice para sa 123 barangays at Manila North Cemetery sa District 3. Maraming salamat ha, Chiang Kai-shek. Thank you very much. Ginugulat niyo ako ha. Nakakatuwa naman kayo. Thank you very much sa mga taga Chiang Kai-shek. Okay? Maraming salamat din po kay Miss Marie Landicho Olpato para sa 30 pieces na face shield. Maraming salamat kay Jerry, no? Sa Engbitin. Nagpadala siya ng 5,000 packs ng hopya. Maraming salamat Engbitin. Meron no silang tindahan dyan sa Binondo. Yung masarap po yung litid. Rice toppings po yun eh. Sa tabi mismo ng Engbitin. Nandun na rin yung shop nila. Sa gilid ng plaza sa Binondo Church. San Lorenzo Ruiz Church. Ang katabing-katabi lang. So maraming salamat Engbitin. At maraming salamat kay Brian Koo of Grab Philippines para sa 100 cups ng Tiger Sugar Coffee at Milk Tea para sa ating Manila City Hall employees. Nakakatawa naman. Ang mahal niyan. Pero masarap yan eh. Yan yung sa Japan. Nakakatawa naman. Nakatikim yung mga bata ko. Julius, nakatira ka ba? Opo. Ikaw, Jet, nakatira ka? Ang sosyal nyo. Thank you. You know, Brian. Mga kababayan. You know why we're like this sometimes? When you show us that you care also for us, na po kami, nabubuhayan kami ng loob na appreciate ninyo yung aming small effort in our own little way to address the situation. So when you do those things, maaaring sa inyo, simple lang, pero sa amin malaking bagay po yan. We really appreciate. Hindi namin tinitingnan kung ano yung value na natatanggap namin. Ang tinitingnan namin, ang binibigyan namin ng halaga, yung aksyon na ginawa. Kasi sa aksyon, doon mo makikita yung malasakit. Kaya maraming salamat sa mga nagpapadala rito ng tinapay, ng gatas, ng bitamina, para sa ating mga employees at saka mga frontliners. Maraming salamat sa inyo. Huwag niyong mamaliitin na kung may mababalita. Ayan Tiger. Kaswerte ninyo Tinabihan niyo ba ako? Ang sarap niyan eh. Ang sosyal. Huwag niyo mamalitin ang inyong sarili kapag nakakarinig kayo, may milyon-milyon nagpapadala rito o may nagpapadala rito, 50 pieces na face mask. No. We value that. We appreciate that. Mahalaga sa amin yun. Anumang tulong na nakakamit ng isang tao, kapag kusang loob na binibigay, mas mahal po ang value nun sa puso at damdamin namin. Kasi lagi ako naniniwala sa prinsipyo ng temperature. Anything above zero is positive. So I'm always grateful. We don't complain. Yes, nahirapan kami. Yes, hirap tayo. But we don't complain. We appreciate. And that will be the best attitude nowadays, surviving this crisis brought by a very dangerous virus called coronavirus. So thank you Brian. Kaya pala para kayong tumaba ngayong araw na to. Namamaga kayo.
Did you take it? Did you have it? No? David? No? Hindi mo inabutan? Meron akong foreigner dito na consultant eh. Kaya sometimes my nose, pag nakikita nyo ako, anemic ako. Because I talk to him for 1 hour, my English is good only for 5 minutes. So what about the remaining 55? So I have to do a lot of punas-punas in my nosebleed. Si David is our consultant, is a Singaporean. He's been with us since day one, trying to copy or emulate or duplicate things that are being done in different countries, so what we call best practices. A lot of countries failed, but those failure, they've learned a lot of lessons, and we get those lessons. No? Kaya hindi lang success ang kinokopya natin. Yung failure nila, binabasa rin natin. So that we will not do the same failure as much as possible. But there's no guarantee, but at least the high probability of committing a mistake in addressing the crisis will be limited. No? Tama, napa-English na naman ako. So, you did not get it, David. Sayang. Anyway, mapapatuloy tayo. Maraming salamat po sa Vikings Group, SIP or SIP Purified Water, Kenson Tan, Johnson Yu, at Mike Lau para sa mga face shields. Maraming salamat sa inyo. Of course, eto na naman ang si Miss Eileen Uygongko. Philippine Foremost Milling Corporation. Maraming salamat ha. Ito, araw-araw to, no? Di kaya sila nalulugi? 800 loaf breads every day, halos. Philippine Foremost Milling Corporation. Para ito yung Liberty, saka yung Liberty Bake Shop, saka Tinapayan, saka yung Baking Society, no? Araw-araw. Can you imagine? Siyempre, may puhunan din naman yung harina, o labor. Thank you very much. I cannot thank you enough. But rest assured, yan ay may pinupuntahan naman na nakikita yun sa mga post ng ibang barangay officials na yun minsan pinadadala natin yung mga itlog ninyo, mga loaf breads, pinadadala natin yan sa mga tanod sa gabi, yung katulong natin. Yan po, saka sa mga centers natin. Saka yung kay dating Undersecretary, Chairman ng LTFRB, Bert Swansing, napadala rin natin sa mga taong talaga nangangailangan. Padala kasi kahapon si dating Chairman ng LTFRB, Bert Swansing, ng 2 tons of chicken. So, thank you very much, Philippine Foremost Milling Corporation, Jewel Clothings, Patrick Moa, 2,000 pieces shirt for frontliners. Wow, okay thank you. Queen Carl Herrera and Friends, 36 boxes of bottled water. Just Installation Services, 25 sacks of rice. Thank you. Beck Pajardo, family, Emily C., Joanne Coquia. 100, I hope I pronounce it right, Joanne, pasensya ka na. 100 pieces of face shields. Geraldine Santiago, 2,172 pieces of Hope in a Box mineral water. Anonymous donor, 5,184 pieces of Safeguard soap. Anyan ba si Weng? Ito, kamo, ipadala ulit to sa sa kulungan. Sabi mo, bukas sa City Jail. Kasi di ba the last time binigyan natin sila ng hygiene kit, alcohol, shampoo, sabon. Ito, kamo, ipadala ulit ASAP, bukas sa City Jail. Sakto yung numero nito. Bawat isa sa women's section sa men. Jetta, please Baka lang makaligtaan ko, sayang. Ngayon, napansin ko sa magamit kagad to ng mga kababayan natin sa City Jail. Cornelio Galang, 6,000 pieces. 6,000 pesos. Thank you very much po, Manong Cornelio Galang. Emmeline Sakdalan,
120 packs of hot dogs and 10,000 pesos. Thank you very much. Ayan po sa mga tumulong. Mga kababayan, muli po, hanggang dito na muna. At I hope we've guided you. Tomorrow, we'll announce officially the day and time and the process and details, hopefully before 12 o'clock, so that you will be given ample time to prepare. So muli mga kababayan, ngayong gabi, sana po nakakaraos kayo sa awa ng Diyos. But if I'm not asking too much, nakikisuyo po ako, buong kababaang loob. Ngayong gabi bago tayo matulog, manalangin tayo at isama natin sa panalangin natin yung ating mga kababayan na kasakit. Na sana nawahag ka ng kamay ng Panginoon Diyos silang lahat upang gumaling na sila. Ipanalangin din natin ang kaligtasan ng ating mga frontliners na nalalagay sa bingit ng alanganin or panganib habang tinutupad nila ang kanilang tungkulin bilang mga frontliners, health sectors, police at barangay. Ipanalangin din po natin yung mga taong sumakabilang buhay na dala at dulot ng coronavirus. At ipanalangin din natin ang mga sumakabilang buhay na frontliners na nawa tanggapin sila sa kaharian ng Panginoon Diyos at mapatawad sila sa mga kasalanan nagawa nila nung sila'y nabubuhay pa dito sa sanlibutan. May pagdasal man lang natin ang kanilang mga kaluluwa. At ipagdasal din natin na bigyan ng katatagan ng kalooban ang mga naulila ng ating mga frontliners. Naway gabayan sila ng Panginoon Diyos. Panalangin din natin ang mga nahihirapan. Nawa makaahon na sila sa kanilang kinalalagyan. Sa inyo po mga kababayan, hindi po titigil ang gobyerno. Ang gobyerno hindi rin perpekto, minsan kulang, minsan sapat lang. Pero magkaganon man ang isang garantiya namin sa inyo, dito sa pamahalang lungsod ng Maynila, sa maliit naming kaparaanan, hindi po namin kayo iiwanan. Lagi niyo po kaming kasama sa umaga, tanghali, hapon, gabi at madaling araw sa maliit naming kaparaanan. So, mga kababayan, ang tanging hiling ko lamang sa inyo ay sumunod tayo sa mga panawagan at polisiya at magkaroon ng kusang disiplina. Marami sa atin humihingi ng pagmamalasakit na gusto nilang maramdaman galing sa pamahalaan. Pero ang pagmamalasakit ay dapat nagsisimula sa ating sarili. Pagmalasakitan natin ang ating sarili kapag ginawa natin yon para na natin pinagmalasakitan ng mga mahal natin sa buhay. Kapag hindi tayo nahawa, hindi natin mahahawa ang mga mahal natin sa buhay o pamilya natin. Kaya nasa inyong mga kamay, ugali at mga gawain ang tagumpay ng laban natin sa COVID-19 dahil wala pong gamot. At dito, sa laban na ito, wala pong magaling dito. Wala pong mayaman, walang mahirap, walang sikat, mga hindi kilalang tao. Lahat pwedeng madisgrasya ng coronavirus. So mag-ingat po kayo. May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Sa ating mga batang Maynila, sa finals tayo rin magkikita-kita. So magandang gabi. Pagpalain nawa kayo ng poong may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first.